Low sound check. Oh, hello. High sound. Hello. Low. Low. Hi. Low sound. Hello. Hello. You ask me why I believe like I do, why I'm so convinced that the Bible is true. I'm here to tell you it's only because I've come through enough to see what faith does. Faith is the invisible, believes the impossible, receives the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable for anyone willing to trust. Believe and you'll see what faith does. If there's a mountain that stands in your way, from all you can see, it will be there to stay. God said, with the faith of a small mustard seed, that mountain will move. Believe and you'll see. Faith is the invisible, believes the impossible, receives the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable for anyone willing to trust. Believe and you'll see what faith does. Believe and you'll see. Yes, believe and you'll see. Faith is the invincible, believes the impossible, resists the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable for anyone willing to trust. Believe and you'll see what faith does. Believe and you'll see. Yes, believe and you'll see. Believe and you'll see what faith does. What faith does. Amen. Praise the Lord.
What a great special number. Amen? Yan ang magawa ng ating panampalataya sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. And what a great blessing. We have a great service kaninang umaga. Amen. Praise the Lord. Sa mga nakasama natin. Amen. No? Si Eric Baruna, kasama natin pala kaninang umaga. No? Praise the Lord. No? I hope kasama natin ngayong gabi. No? Alright, salamat sa Diyos. Salamat sa testimony. Ano? Salamat sa katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Okay. Bago po ang preaching, i-announce ko muna ating anniversary. This month of June is our anniversary. No? Kaya nga, kung hindi lang po ang lockdown, ay mag-goal siguro tayo ng mga 6,000, ano? Dati kasi 6,146, no? Souls na ating na siran ng Ebanghelyo, no? Sa mga different schools, no? Kaya salamat sa Panginoon. At ngayon ay tuloy pa rin natin ating anniversary. This coming next Sunday, Father's Sunday, Father's Sunday. Advance Father's Sunday sa mga father. Sa June 24 ay ating revival, no? Sa 24. Pag-pray natin, mayroon tayong speaker sa 24. Pag-pray po natin yan. May speaker tayo sa revival. June 24, June 28, yun po ang ating anniversary, no? Gawin nating evangelistic anniversary, no? And mag-invite po kayo sa inyong mga tanan, no? And wala na yung Lord's Supper. No, wala muna, no? Kasi hindi pwede ma-online ang Lord's Supper. Walang online Lord's Supper eh. Masisira yung doktrina. Di balik na lang, ano? Anyway, i-celebrate lang natin yan, ang Lord's Supper. Magkaroon tayo ng Lord's Supper pagkatapos ng lockdown, no? Sige, sa June 28, yan ating anniversary, no? Mag-invite po kayo ng mga bisita. We will make this Sunday evangelistic Sunday, no? We are glad to see first-time visitor na maligtas, no? Na-invite kayo diyan, maglagay kayo ng mga yung speaker sa inyong mga kapitbahay, no? Invite yung kapitbahay. At nawa ay itong panahon na maligtas ang ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay natin, no? At gawin natin ito para maging makasaysayan ang ating 10th anniversary. Amen? 10th anniversary. Pag-pray po natin yan. Okay? Yan lang po, ano? Please continue to pray. Pag-pray po natin yan, ating anniversary. Oo. Na ma-celebrate natin sa John 28. Oo. Okay. Praise God for our service kaninang umaga. And today, magkaroon ulit tayo ng mensahe ng Panginoon. Oo. Kaniya sa Matthew chapter 6, iurong-urong lang natin konti. Matthew chapter 14 naman tayo. Matthew chapter 14. Verse 22 hanggang 34. Matthew 14, verse 22, going to 34. The last, Diba last? 36. 36, gawin na lang natin. 36. Okay, nakita na po natin, Matthew chapter 14, verse 22. Hindi ko napansin sila, si Bautista family, si Brother Kevin, Sister Rhea. Pag-pray po natin sila, In verse 22. Okay, basahin natin. Basahin na lang natin ng sabay-sabay, Unison. Ang sabi ng verse 22, and straightway Jesus constrained his disciple to get into a ship and to go before him unto the other side, while we sent the multitude away. And when he had sent the multitudes away, he went up a mountain apart to pray. When the evening was come, there was there alone.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with the waves, for the wind was contrary. In the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if thou bid me come thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. When he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased, and they were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. And they were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him they might only touch the hem of this garment, and as many as touched were made perfectly whole. Okay, tayo po ay manalangin. Thank you for the passage that we read tonight. Holy Spirit of God, give me power again. Thank you for our great service this morning. Thank you for the message. Thank you for the brethren, O God. Salamat, O Diyos, and tonight we come to you with humble hearts, and give us attentive heart, attentive spirit, and be ready to listen to the preaching of thy word, O God. And use thy servant. I am nothing, O God. Without your power, without your wisdom, I am good for nothing, O God. Forgive our sins, our shortcomings, and bless our evening service tonight, O God. And whatever I accomplish tonight, I bring back all the glory and honor to the name of God. And save soul tonight, O God. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi paligtas, kausapin mo sa pamagitan ng mga salita. At dalain ko, Diyos, na mayroong maligtas ngayong gabi sa aming mga nanonood, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa kasama namin ngayong gabi sa aming live stream. And dalain ko, Panginoon, ikaw po magpapala sa amin, Panginoon, ngayong gabi. Speak to us in a very special way through your word, O God, through your message, O God. Cleanse our heart, O God, and be ready to partake the word tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. No? And dito sa ating binasa, pagkatapos na nagpakain ng Panginoon ng 5,000, more than, ay hindi sila tumigil, nagpapatuloy. At ang sabi ng Panginoon, in this passage, alam mo, the theme of this passage is, it is Jesus miracles, one of the Jesus miracles, because Jesus is walking on the water, Yan sa mga Bible ninyo, may mga title diyan. Jesus walks on the water, So notice in verse 22, sabi dito, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, Constrain, Jesus Christ invite the disciples, to go, sabi dito, to get into the ship. And to go unto the other side, to go to the other side, punta ulit sila sa kabilang ibayo. Oo. To go to the other side, So the title or message tonight is to level up your spiritual life. To level up your spiritual life. You need to go to the other side. Yan ang another word ng go to other side means you need to level up your spiritual life. You want to level up your spiritual life, you need to go up
no, to go into the next level of your spiritual life. Ano? Kaya bilang Kristiyano, ano, we need to level up our spiritual life. Ano? We need to level up. No? We need to upgrade. Ayan ang mga uso ngayon na word, no? Upgrade. No? We need to grow up. Kailangan mayroong paglago, mayroong improvement. Sabi ng 1 Peter 3:18, grow in grace in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We need to level up our Christian life. We need to level up our spiritual life. Amen? Kailangan yan, mga kapatid. Oo. Katulad ng ating mga cellphone, nagle-level up taon-taon. Oo, yung cellphone mo last year ay luma na ngayon. Kailangan i-upgrade. Oo. Dati ang mga cellphone ay nagsimula lang tayo sa 2310. Oo, dati 2310 ano? Oo, meron pa ang ano, yung may antenna. Oo, 2210. Ha? Ha? 5210. Yan, yung may antenna. Oo. Ay, pag mayroon kang ganyan, ngayon mukhang mayaman ka na. Oo. Nag-level up, 3310. Na-phase out, ayun. Ngayon, iba na. Level up na. Oo. Yung dati, pinipindot-pindot. Ngayon, pahid-pahid na. I-swipe-swipe mo na lang. Oo. Dati, pag picture ka, bibili ka pa ng film. Oo. Ngayon, wala na. Pag picture, mamaya, post na. Nakapost na. Oo. So, matindi ang technology ngayon. Matindi ang pag-upgrade. No? Na mayroong mga tinatawag na pag mayroong kang mga kausapin, nagpapangita kayo sa picture. Ang tawag yan, Brother Fernan? Yung Zoom, ano? Zoom. Mga ilan yan, Brother Fernan? Mga ilan ang sa Zoom? 500 na tao? Pwede? Ibiro mo yan, 500. Yung, meron ka pang isa, no? Yung room, ano ba yan? Messenger? Ilan? 25, pwede. Oo. Pwede mag-usap, 25. Imagine, amen? Nag-upgrade ang technology natin ngayon. How much more our Christian life, we need to level up. We need to upgrade our spiritual life. Amen? Oo. Kung ang ating buhay Kristiyano ay hindi nag-level up, ay mahuli ka. Oo. Mahuli ka sa uso. Amen. No, ibig sabihin, pag hindi ka na-level up, hindi ka nag-grow, ay may problema ka, kapatid. What we need is to level up our Christian life. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, go unto the other side. Go to the other side. We need to level up our spiritual life. Oo. So, 5 years ka ng Kristiyano, ay dapat mag-level up ka na. 10 years ay hindi ka pa nag-level up, hindi pwede, mga kapatid. We need to level up our Christian life, spiritual life. No? Yan ang pag-usapan natin ngayon. No? Paano tayo mag-level up sa ating spiritual life. Amen? Ang sabi ng verse 22, dito na po tayo, to level up our spiritual life. Paano tayo umangat? No? Everybody have a room to level up. Mayroong pagkakataon na pwede kang umangat sa buhay. Oo. Umangat ka sa buhay naman. Amen? Hindi naman pwedeng sabihin, kamusta ka ngayon? Ay, ganun pa rin. Ang sagot mo, laging ganun pa rin. 10 years na, 20 years ka na, ganun ka pa rin. Hindi dapat. Something changed in your life. That's the part of level up. That's the part of growing. Amen. Go to the other side. Oo. Ang sabi ng salita ng Diyos. No? And to level up. No? In verse 22, tingnan natin sa point number 1 natin, no? Sabi ito. And straightway, Jesus constrained His disciple to get, take note the word, to get into a ship and to go before to the other side. Makita natin, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Amen. Anong kailangan?
We need to get into the ship. Amen. Oo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, bago ka makarating sa unang baitang, o pangalawang baitang, tatlong baitang, you need to get in to the ship. Sabi ng Bible, get in into the ship. Get into the ship. Kama and go. Amen. You cannot go to the next level of your spiritual life within yourself. We need to get into the ship. Ibig sabihin, you need a ship. Amen. Kailangan mo ng ship as a vehicle to level up your spiritual life. Amen. So number one, to get into the ship. Number one, you need to seek the right ship. Amen. Hanapin mo ang tamang bangka na iyong masakyan. Amen. Baka mali ang bangka na sinakyan mo. Oo. Ang sabi ng Panginoon, yan ang instruction niya, diyan kayo sasakay, mga disciple. Diyan. Get in. Ang sabi ng Biblia, sa verse 22, and straightway Jesus constrained His disciple. Constrain. Nag-instruct ang Panginoon sa mga disciples to get into the ship. Hindi sinabi, kahit saan lang dyan na ship available, sakay kayo. Hindi. Mayroon siyang tinuro na tamang ship na kung saan kanilang sasakyan para makarating sila doon sa other side. Amen. So number one, to level up our spiritual life, we need to seek the right ship. Amen. Get into the right ship. Amen. Kung saan ang gusto ng Diyos na ikaw ay sumakay sa bangka. Amen. To go to the other side, you need to board on the ship. Not only ship, hindi lang basta-basta ship. The right ship. Amen. The right boat. Gusto nating makarating, sumakay ka sa tamang bangka. Amen. Hanapin mo ang tamang bangka, mga kapatid. Seek the right ship and get into the ship. You need to seek the right ship. Amen. Ano yung right? Yung ship. The ship is the picture of the local church. Amen. Seek the right ship. If you want to level up your spiritual life, amen, kung gusto nating lumago sa ating buhay spiritual, buhay kristyano, you need to get into the ship, the right ship. You need to board on the right ship. Amen. Huwag kang sumakay basta-basta bangka lang, mga kapatid. Kailangan sumakay ka sa bangka ng Panginoon. Kung saan ang gusto ng Diyos na doon ka sumakay. Kaya we need to seek the right ship. Piliin mo ang tamang bangka na iyong sasakyan. Ang ibig sabihin, piliin mo ang tamang simbahan. Amen. Sumakay ka sa tamang bangka. Mag-join ka sa tamang simbahan. Kung gusto natin mag-level up ang ating buhay kristyano, seek the right ship. Amen? Oo. Piliin mo. Go to the Bible-believing, soul-winning, sin-hating Baptist Church. Amen. Preaching church. Amen? O, piliin mo. O, ang right ship. Amen? Tanda natin, walang perfect church. Amen? Walang perfect church.
Kahit ang pastor ay ang pangalan niya ay si Perfect. Si Perfecto. Di makulangan. Di makulangan. Eksakto. Perfect. Ngayon mga pangalan, ano? Perfecto. Di makulangan. Perfecto. Di mahaluan. Mahirap yan, no? Mga separatist na di mahaluan. No? Ganun mga pangalan. Oo. Katulad ng pangalan ni John Walker. Ganda, no? Pangalan ng mga, ano yan, ano? Pangalan ng sapatos, no? John Walker. John Walker. Ay dito sa Pilipinas, ang pangalan niya yan ay si Juan Lakaran. Juan Lakaran. Juan Lakaran. John Walker. Pag sabatin sa Amerika, John Walker. Si George Butch. Anong pangalan yan? Gorio Talahiban. Si Gorio Talahiban. Narinig ko rin kay Dr. Ed, ano? No, ang pangalan niya ay si Berto Controlado. Dumating sa Amerika, ang pangalan niya, Birth Control. Ganun mga pangalan, no? Mga kapatid, wala kang hindi sa pangalan. Walang perfecto na simbahan. Amen? Hindi yan sa pagandahan ng pangalan. Kahit ang pangalan mo ay Saint and mga magandang yung mga pangalan, no? Saint, no? Saint Andrew Field Baptist Church. Ganda ng dating, no? Saint Andrew Field Baptist Church. Lagyan mo pa ng Christian Bible Baptist Church, no? Saint Andrew Field. Ano yung Saint Andrew Field? San Andres, Bukid, Manila, Christian Bible Baptist Church. Saan ka nag-aaral? Sabi niya, nag-aaral ako sa law school ng St. Andrew Field. Mabigat ang pangalan, no? Nag-aaral sa law school of St. Andrew Field. Pag tinagalog mo, mababang paaralan ng San Andres, Bukid. Law school, mababang paaralan. ng San Andres, Bukid, Manila. Yan minsan pinapagandang pangalan. No? Pero hindi sa pangalan, mga kapatid. Ang church. Ang church ay mga tao. Hindi yan sa pangalan, hindi building, kundi ang mga tao, mga mananampalataya na naligtas, na bautismuhan, at nagtitipon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At tinutupad ang hagubilin, huling tagubilin ng Diyos. The Great Commission, yan ang simbahan. Yan ang tamang simbahan. Amen? Gusto natin tamang simbahan. Seek the right church. Amen? Kaya mga kapatid, no? Yan ang tinutukoy ng Panginoon. You need to on board on the right ship, seek Bible-believing Baptist Church. Amen? Oo. Tanda natin, you cannot grow in your spiritual life, you cannot level up in your spiritual life, mga kapatid, without local church. Kailangan natin ng simbahan, kapatid. Kristiyano ka, wala kang simbahan, pag ikaw ay ligtas, mga kapatid, hindi ka lalago kung wala kang simbahan. Kaya mahalaga ang bautismo. Amen? Pag ikaw ay ligtas, dapat mabautismuhan ka. Amen? Hindi lang ikaw ay basta maligtas. May kasama yan ng bautismo. Because salvation is the entrance to the kingdom of God. But baptism is the entrance to the local church. Entrance to the membership of the local church. Kung hindi ka baptized, you need to be baptized. And you are on board, no? To the right ship. No? Kaya mga kapatid, no?
Tanda natin, this church is not a perfect church, but we believe that this church, we are in the right church. Amen? Tayo ay nasa tamang simbahan. Kaya gusto natin mag-level up. Seek the right church. Piliin mo, ipag-pray mo kung saan simbahan at kung saan ka pagpalain ng Diyos. O, yan ang hanapin mo. Seek the right church. Amen? Piliin mo. Huwag ka lang basta-basta na simbahan. No? Hanapin mo ang kalooban ng Diyos kung saan ka dalhin ng Diyos na simbahan, na kung saan ka pagpalain ng Diyos. So, number 1, seek the right sheep. Amen. Number 2. In verse 22, no? 22. Sabi dito, when he had sent the multitude, verse 23, he went up into the mountain apart to pray. When the evening was come, he was there alone. Verse 24, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with the waves, for the wind was contrary. Amen? Ano makita natin dito, mga kapatid? No, pag-alis ng mga disciples, sumakay sila sa bangka, at habang sila naglalakbay, ang Panginoon naman, ano sabi ng Biblia? He went up into a mountain apart to pray. He went up into the mountain to pray. Amen. He went up into the mountain and pray. Amen. Nung ang Panginoon nung umalis ang mga disciples, sila ay naglayag. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, ay dumating ang hampas ng bagyo. Oo. Ang Panginoon naman ay nanalangin, he went up into the mountain. Makita natin yung dalawang activities. Habang sila naglalakbay, hinampas sila ng bagyo. Binayo sila ng bagyo. Nang Panginoon naman ay doon, he went up into the mountain and pray. No, Jesus pray the disciples. No? Ano makita natin diyan? No. Number 2, someone is praying while battling. Amen. Habang sila nakipagbaka, nakipagbuno doon sa alon, sa bagyo, ang Panginoon naman lumuluhod sa mountain. He went up to pray. Amen. Yan ang kagandahan. Yan ang kagandahan sa na mayroon kang simbahan. Oo. Yan ang kagandahan na ikaw ay mayroong simbahan. Oo. Natingnan natin, habang ang mga alagad ay naglalayag sa dagat, may hangin, may bagyo, malakas ang hangin, habang sila binabayo ng bagyo, malakas ang alon, ang Panginoon naman nanalangin sa kanila. Iyan ang advantage. Amen. Yan ang advantage ng ikaw ay merong simbahan. Amen? No? Yan ang advantage na ikaw may simbahan. Ibig sabihin, mga kapatid, na pag may simbahan ka, kahit may problema ka, may pagsubok ka, someone is praying for you. Yan ang maganda. Sipin mo, mga kapatid, kung wala kang simbahan, walang nanalangin sa'yo. Dangerous ka. Oo. Pero makita natin ang mga disciples, even na sila ay sa dangerous na panahon, sa panganib na panahon, pero ang Panginoong Jesucristo nandoon sa bundok, lumuluhod, nanalangin sa Diyos Ama, nagpipray sa mga disciples habang sila naglalakbay. Yan ang kagandahan na may simbahan ka. Number 2 points, someone is praying for you while battling. While we are battling in the midst of trials, we are battling in our problems, financial problems, family problems. Someone is praying for you. Right. Oo, yan ang kagandahan na may simbahan ka. Amen? Kahit may pagsubok, may problema, at tandaan natin, someone is praying for you. Mga kapatid, the church is praying for you. May nanalangin sa iyo araw-araw, mga kapatid.
Amen? Yan ang kagandahan. Oo. Yun ang kagandahan, ano? Oo. One day, mayroong ang isang kapulisan natin tumawag. Sabi niya, Pastor, pray for us. Pray for me. Yan maganda, no? Sa mga pulis, no? Nung Monday, mayroong ang mga police officer ay assign sila sa Mindanao. Pastor, pwede nyo akong ipag-pray, family ko at ang aking mga tropa, kasi mamaya magpa-flight na kami going to Mindanao. We don't know. We have no idea what happened to us next. Pero sabi niya, I need prayer. Biro mo mga pulis na niwala sa panalangin. Kailangan nila, someone is praying for them. Yan ang ginagawa natin every Monday. Pinagpipray natin ang ating kapulisan, pinagpipray natin ang ating mga commander, pinagpipray natin ang ating hepe, mga kapatid. Oo. Yan ang kagandahan, mga kapatid. No? Oo. Pag-pray. Oo. Pastor, pag-pray mo po ako. Pag-pray mo kami, Pastor. Oo. Merong tumawag dito, Pastor, pag-pray mo ang aming mga kapulisan. Mayroong positive. Oo. Praise God, tumawag. Pastor, answer prayer, negative na. Praise God. Why? There is a church, someone praying. Amen? May simbahan na nalangin sa gitna na ikaw ay nakipagbaka sa problema, na ikaw ay nakipagbaka sa mga iba't ibang pagsubok. Na kapatid, kailangan mo ng panalangin while we are battling, mga kapatid, in pressure, in problems, mga kapatid, someone is praying for you na habang ikaw nakipagbaka sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, mga kapatid, may church na nagpipray sa iyo. May mga area leader na nagpipray sa iyo. May mga area leader na nagbibisita sa inyong mga tahanan. May pastor na nagbibisita sa inyo mga tahanan. May pastor, someone is praying for you. Amen. Kaya yung kagandahan na may simbahan ka. Na pinagpipray ka ng church. Amen. Oo, maganda. Ano? Oo. Tingnan natin mga kapatid, ano? Kaya ka mga kapatid, may answered prayer. Kaya answered prayer ka dahil pinagpala ka, dahil may someone is praying for you while battling. Amen? Hindi natin alam kung ano ang mga iba't ibang pagsubok nating harapin, mga kapatid. Kaya kailangan natin, habang tayo nakipagbaka sa mga problema, kailangan natin, mayroon din tayong nakipagbaka sa panalangin. The church praying for you. Amen? Tingnan natin sa Book of Acts, chapter 12, verse 5. Chapter 12, verse 5. Look at Peter, mga kapatid. In verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Makita natin, mga kapatid, ano nangyari dito? Si Peter ay nakulong. No. Pero mga kapatid, ang church na langin, ang sabi ng salita ng Diyos, without ceasing of the church of God. Walang humpay na panalangin, mga kapatid. 24 hours prayer ang simbahan, mga kapatid. Nanalangin, and the Bible says, the angel of the Lord came upon him. No, sinundo sa ng anghel dahil sa panalangin ng simbahan. Amen. Oh, sinundo si Peter sa kulungan, nakalabas si Peter, mga kapatid. Napalaya si Peter. Bakit nangyari yan? No, the church is praying for Peter. Someone is praying while Peter is battling in prison. The church praying, mga kapatid. Kaya importante na may simbahan ka. Amen? Because somebody is praying for you, for your family, for your finances, for your health, mga kapatid, for your job, mga kapatid. Kaya nga, pag may problema ka, send your prayer request to the church and we pray together, mga kapatid. We will help you by prayer. Ano mang problema? Amen? Oo. Oo. Meron nga rito, madaling araw.
Oo. Ay, ano pala, hating gabi na. Ano? Oo, tumawag. Oo. Pastor, pag-pray mo kami. Bakit? Saan ka ngayon? Dito ako sa checkpoint. Dito ako sa checkpoint. Ayaw ko paalisin ng pulis. Oo. Dahil ang tambutso maingay. Kailangan alisin ko ang tambutso. Oo. Tumawag. Kaya sabi ko, banggitin mo lang. Banggitin mo lang ako. Oo. Yan binanggit. Yun, nakalaya. Kaya mga kapatid, no, we need someone praying for you. Amen. Kailangan natin. We need to level up our spiritual life. We need prayer. We need someone to pray. Mga kapatid, sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga kapatid. That's why we need a church. We need someone praying while we are in battling. We are in the battlefield every day of our life. We are in the battlefield. Amen? Don't forget someone is praying for you while you are in battling, in your Christian life. Habang nakipagbaka ka, nakipagbuno ka sa problema kay Satanas, may nanalangin sa iyo. Amen? Kaya nga pinagpala ka ng Diyos. Amen? Ano yung number one? Seek in the right church, in the right ship. Number two, someone is praying while battling. Number 3, verse 25. Balik tayo doon sa Matthew 14, verse 25. And the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is the Spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him, Lord, if be thou bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Amen? Take note the word in verse 29. Anong ginawa ni Peter? No? Anong ginawa ni Peter? No? Kasi ang fourth watch, madaling araw, no? Sumunod ng Panginoon sa kanila, no? At ang Panginoon ay naglakad lang sa ibabaw ng tubig. Kaya nung nakita ng mga disciple, ay natakot ang mga disciple. Akala nila ay multo. No? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. It is I. And Peter said, sabi niya, Panginoon, pwede rin ako lumakad. Papunta dyan. Sabi ng Panginoon, sige, halika. In verse 29, take note, umalis si Peter. No, sabi rito in verse 29, and Peter, when Peter was come down out of the ship. Now, take note the word, come down. Bumaba si Peter, lumabas sa bangka. Makita natin, ang sabi ng Biblia, nung siya ay bumaba sa bangka, when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. Amen. Number 2 points. Stay in the boat. Stay in the ship. Ship na lang. Kasi pag boat maliit. Stay in the ship. Amen. Huwag kang umalis sa bangka. Si Peter umalis sa bangka, mga kapatid. Ang napansin niya, ang malakas na hangin, ay, sabi ng Biblia, and beginning to sink. Amen. Amen. Hindi dapat, amen. Dapat si Peter magstay lang sa ship. Hindi dapat siya lumabas sa ship. Hindi kasi pwede, Ang bangka lang ang pwede sa ship. Si Peter, tingnan mo si Peter, lumubog. Ano nangyari? Beginning to sink. Amen. Ano ang makita nating mensahe? Gusto nating safety, mag-safety ka.
Safe, very safe ka. Stay on the ship. Huwag kang tumalon sa bangka. Huwag kang umalis sa bangka. Huwag mong takasan ang bangka. Amen. Huwag mong bastang iiwan, mga kapatid, ang simbahan. Amen. The safest place, mga kapatid, is in the center of the will of God. Kaya kung sa God's will ka, nasa simbahan ka, ibig sabihin, gusto mo mag-level up sa buhay mong Kristiyano, maging spiritual ka, stay in the ship. Stay in the church, mga kapatid, where you belong. Stay in the will of God. No. Stay in the word of God. No. Kahit may problema, kahit may bagyo sa buhay, as long na ikaw sa simbahan, stay in the church. Stay in the ship. Huwag kang bumaba sa bangka katulad ni Pedro. Si Pedro bumaba sa bangka. Ano ang nangyari? Lumubog. Amen. Gusto mong lumubog sa buhay Kristiyano. Bumaba ka sa bangka. Tumakas ka sa bangka. Alisan mo ang bangka, mga kapatid. No. Kaya hindi maganda na umalis ka sa simbahan. Amen? Oo. Kasi may mga Kristiyano, pag may problema, umaalis sa simbahan. Oo, hindi yan ang solusyon. Lilipat sa ibang simbahan, ganun pa rin, may problema pa rin. What we need is to stay in the church where you belong. Doon ka mag-level up ng iyong spiritual life. Grow in your church. Grow in your pastor. Grow into the preaching of your pastor. Huwag ka magmili ng preaching. Amen? Oo. Grow with your pastor. Amen? Doon ka nilagay ng Diyos sa simbahan na yan. At doon ka pagpalain ng Diyos. Stay ka lang, kapatid, kahit may problema. Stay ka lang. Oo. Oo, kahit natatamaan ka sa preaching, stay ka lang. Oo, huwag mong alisin ang live stream. Oo, lilipat ka ulit sa kabila. Mukhang akong tinatamaan ni Pastor Bong, dito na kaya ako sa kabila. Madali lang kasi magpindot. Amen. Stay ka lang. Oo. Be loyal to your church. Dapat mag-grow ka sa iyong simbahan. Doon ka gamitin ng Diyos, mga kapatid. Doon ka gamitin ng Diyos. Huwag lang tayo taga-upo ng upuan at taga-puno ng upuan. Dapat may ministry ka. No? Ito ang nangyari kay Peter. Ang mensahe kay Peter. Umalis si Peter sa bangka. Tumalon sa bangka. Lumakad sa dagat. Lumubog. The Bible says, beginning to sink. Amen. Kaya pag umalis ka sa church, that's the beginning to sink in your Christian life. Oo. Lulubog ka sa iyong buhay Kristiyano. Wala pa tayong alam na umalis sa simbahan na naging maayos. Karamihan lumubog, napapahamak. Mga kapatid, the great example is prodigal son. Umalis, mga kapatid, sa kanyang tatay, umalis sa kanyang tahanan, pumunta sa barkada. What happened? Lumubog. Nagutom. Mga kapatid, nakasama niya pa ang mga baboy. Kaya hindi maganda na ikaw umalis sa simbahan. No. Wala pa tayong alam na nagstay sa simbahan na napapahamak. Karamihan, pinagpala ng Diyos. Pag umalis ka, alam mo, sabi ko, pag umalis ka sa simbahan, para kang tumanggi sa pagpapala ng Diyos. Tinanggihan mo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Anong pagpapala ng Diyos sa simbahan? Spiritual. Pag pinagpala ka ng Diyos spiritual, susunod material, susunod pinansyal, sunod-sunod na yan. Ang blessing ng Diyos. Amen. Oo.
Marami nakasubok na wala sa simbahan. Oh. Si Brother Raymond, no? Ilang taon ka, Brother Raymond, na wala? 3 years. Oo. 3 years na wala sa simbahan. Oo. Tumalon sa simbahan, tumakas sa simbahan. Anong nangyari? Lumubog. Lubog spiritual, lubog pinansyal. Yan ang nangyari sa kanya. No. Ilang taon ka na rito, Brother Raymond? Dito sa church natin. 3 years na rin. Apa, makita natin, ano? 3 years. Oo. Kaya nga sabi ko nga sundin mo lang. Sundin mo lang ang salita ng Diyos. Sundin mo lang sinasabi ng pastor. Oo. Sabi ko nga kay Brother Raymond, oy, bayaran mo yung first fruit. Pagpalain ka ng Diyos. Oo. Kasi sabi ko, pag umalis ka sa simbahan, tumanggi ka sa blessing ng Diyos. Tanda natin yan. Amen? Tingnan natin, tungayan natin ang Psalm 112. Bakit sinasabi ko, huwag kang umalis sa simbahan? Kahit may problema ka, stay ka lang sa simbahan. Kahit na-offend ka, stay ka lang. Oo. Oo. Hindi ka naman na-offend sa Diyos eh. Kahit na-offend ka sa pastor, sa Panginoon ka lang. Amen? May mga pastor talaga na naka-offend. Oo. Pero kapatid, kahit offend ka, tuloy ka lang. Pagpalain ka ng Diyos. Stay in the ship. Huwag kang tumalon sa ship. Lulubog ka. Oo. Kaya sabi ko, tinatanggihan mo ang blessing pag tumalon ka. Psalm 112 verse 3, napaganda ito, no? Bakit? Sabi ko, huwag kang umalis sa simbahan. Ano ang sa simbahan? Sabi ng iba, bakit? May pera pa dyan? Oh, walang pera sa simbahan. Tuturuan ka ng simbahan, ng mga prinsipyo. Oh. Ano sabi ng verse 12? Verse 3, napaganda ito. Pag sinimula mo yan ng verse 1, napaganda. Praise the Lord, blessed is the man that feareth the Lord. Verse 1, that delighted greatly in His commandment. No? Delighted greatly in His commandment. Ano yun? Sumusunod ka lang. Sundin mo lang ang salita ng Diyos. Ano yan? Ang blessing. His seed shall be mighty upon the earth. The generation of the upright shall be blessed. Amen. Sipin mo yan, ano? And verse 3, napaganda. Wealth and riches shall be in the house, in his house, and his righteousness endureth forever. Amen? His righteousness endureth forever. Anong righteousness? Stay in the will of God. Stay in the church. Kaya pag umalis ka, parang tumanggi ka sa grasya ng Diyos. Anong sabi ng verse 1? Sa verse 12. Blessed. Sino yun? Yung mga sumusunod. No? Sumusunod. Turuan ka. Sumunod sa simbahan. Sumunod sa salita ng Diyos. Para ikaw pagpalain ng Diyos. No, hindi lang ikaw pagpalain ng Diyos. Verse 2. His seed, mga anak mo, pagpalain ng Diyos. Mga apo mo, pagpalain ng Diyos. No? And verse 4. He made His, sabi dito, He made His wonderful works. The Lord is gracious, full of compassion. Gracious. Oh. Kaya nga sabi ko nga pag umalis ka sa simbahan, tumanggi ka sa grasya. Kasi sa simbahan, the Lord is gracious. Amen? Nandito ang grasya ng Diyos. Oh. Kaya we need to stay in the ship. Stay in the church. Sumunod ka lang sa salita ng Diyos. No? Allow the pastor to pastor you in your life. 3 years, kahit 3 years. Subukan mo 3 years, magtapat ka sa Diyos. Ay, maranasan mo. Hindi ikaw ang maghahabol ng blessing. Ang blessing ang maghahabol sa'yo. Si Bogs, 3 years na. Na inahabol na siya ngayon. Wala pa. Tingnan nyo. Psalm 23 verse 6. Surely my goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So,
I will dwell in the house of the Lord forever. Ano sabi ni David? I will stay in the house of the Lord forever. Bakit? Nandoon ang goodness and mercy shall follow me all the days of my life. No? Susundan ka. Bubuntot sa iyo ang mercy, ang goodness ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Susundan ka. All the days of my life. Sabi ni David. Sabi mo yan, ang pangako ng Diyos habang buhay ka. Buong buhay mo, pagpalain ka ng Diyos. So, kaya sinasabi ko hinahabol ka. Hindi ikaw mag-overtime. Ang blessing mag-overtime para sa iyo. Amen? Oo. Yan ang blessing. Oo. Hindi lang, mga kapatid, forever. Kaya nga sabi ni David, I will stay in my church, in the house of God, forever. Forever. Huwag kang umalis sa simbahan. Stay. Forever. Oo. Kahit may problema, forever. Dito ka na dapat mag-asawa, magkaanak, magkaapo. Oo, dito ka natatanda. Oo. At sabihin niya, yan si Lolo, yan si Lola. Dito siya sa church, nagstay. Hanggang siya tumanda, hanggang siya mamatay. He stay in the ship. Salamat, may simbahan. Amen. Oh. Kaya, stay in the ship. Amen. Okay. Last, balik tayo doon. Bonus ko na lang ito. Matthew 14. Kasi 3 points lang dapat, no? Kasi hapon naman. 14. In verse 33, 14 verse 33, ano nangyari, mga kapatid? Nung sila ay nagstay sa bangka, nakarating sila doon sa kabilang ibayo. Pagdating nila doon, ang sabi ng Biblia, sa verse 34, when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. In verse 33 pala, no? When verse 32, when they were come into the ship, the wind ceased. Amen? Talaga, no? Pag nasa simbahan ka, no? The wind ceased. Mayroon kang kapayapaan. Oo. In verse 33, they were in the ship, came and worship Him. Amen. Number 4, serve God in the local church. Amen? Kaya mga kapatid, no? Dapat huwag kang mawala sa worship. Amen? They worship God, the Son of God. Amen? Kaya huwag kang mawala kahit online service. Mga kapatid, serve God in your local church. Magpagamit ka sa simbahan. Amen? Kasi mga kapatid, ano mangyari? Pag nagpagamit ka, marami tayong maabot na kaluluwa. What happened to this? Ang sabi ng verse 35, when the men of that place had knowledge of Him, nakarating na sila doon. They sent out into all country around about and brought unto Him all that were diseased. Amen? Marami po ang mga taong lumapit na mayroong karamdaman. And they sought Him that they might only touch the hem of His garments. Gusto lang nila mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon. And sabi ng Biblia, as many as touched were made perfectly whole. Napansin natin, ang 12, a woman with 12 years issue of blood, hindi lang siya ang napagaling. Many. Pati yung, sa Mark chapter 5, pati yung the man with unclean spirit, na yung masamang espiritu, pinagaling ng Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid, if you seek the right ship, if you stay in the right, you stay in the ship and serve
in your local church. Many, marami po ang maligtas. Amen? Marami po ang maligtas. Marami po tayong maabot na kaluluwa. Marami po tayong mabago. Maraming mabago ang buhay, mga kapatid. And the question is, are you willing to serve in your local church? We need to level up. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? So, makita natin, don't forget to level up your spiritual life. Seek the right sheep. Number 2, ang kagandahan sa simbahan, someone is praying while battling. May nanalangin sa iyo habang ikaw ay binabakbakan ni Satanas ng mga problema. And we need to stay in the ship. Huwag kang mag-jump ship. Stay in the ship. Dangerous. The beginning to sink. Mga kapatid, pag umalis ka sa simbahan, katulad ni Peter, serve God in your local church. Amen? I hope you're blessed today. Amen? Praise God. Stay in your local church. Tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message again tonight. Thank you sa aming mga listeners. Salamat sa aming mga viewers. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan, hindi pa ligtas, kailangan nyo maligtas. And on board, on the right ship. No? Pumasok ka sa tamang simbahan kung ikaw ay maligtas. Kung hindi ka paligtas, you need to be saved. No? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kung mayroon sa aming kalagitnaan, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako'y nagsisisi ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Mayroon kang buhay na walang na pangako ng Diyos. Sa aming mga kapatid, no? Nag-iisip ka, saan kaya akong simbahan? Seek the right church for you. Seek the Bible-believing Baptist Church, the preaching church, hellfire preaching, damnation, soul winning, solid in doctrine, sold out in soul winning. Sige po, yan ang hanapin mong simbahan. Stay. Diyan ka na sa simbahan nilagay, stay ka lang. May problema ka ngayon, stay ka lang. Pinagpala ka, stay ka lang. Huwag kang tumakas sa simbahan. Huwag kang tumakas sa kalooban ng Diyos. Stay ka lang kahit may problema, kahit offended ka, kahit may pagsubok ka, stay ka lang. Stay ka lang. Makarating ka rin. To level up your spiritual. Serve God. Salamat may simbahan ka. Someone is praying for you. The church is praying for you. The area leader praying for you. The members of the church praying for you. Every day, mga kapatid, someone is praying for you. The pastor is praying for you. That's why God bless your life. Sige po, why not give thanks to the Lord? Because God gave you the local Bible-believing church where you belong. Kung saan ka gamitin ng Diyos, kung saan ka pagpalain ng Diyos. Why not come? If the Lord speak to you through this message, why not kneel down, humble yourselves, and thank the Lord because God provide you a local church for your soul, for your family, for you to bless. Sige po, just kneel down to God. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Thank you for the power that was bestowed upon the servant tonight. Thank you for the wisdom, O God. Thank you for the brethren who knelt down with humble heart, O God,
And salamat, O Diyos, i-bless mo po sila, Panginoon. And salamat na binigyan mo kami ng tamang simbahan na kung saan kami magamit, kung saan kami pagpalain ninyo ang aming family, Panginoon. Salamat po na may simbahan kami to level up our spiritual life. Salamat po, O Diyos, sa mensahe. Salamat sa revival. Salamat sa mga anak. Thank you for your great service this morning and this evening. Salamat sa mga kapatid na kasama namin sa live stream. Salamat. Kaninang umaga rin kasama namin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kaya, Lord God, anuman ang lahat namin na-accomplish sa magapon, I bring back all the glory and honor to thy name. And all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you have a revival tonight. Stay ka lang, kapatid. Amen. Okay. Sambay natin ang Diyos sa magitan nating pagkakaloob. No? Tawagin natin ang ating usher. No? Amen. Thank you sa mga kapatid na matapat sa gawain ng Diyos sa area ng pagbibigay. Thank you for sending your tithes and offering to the local church. You know? Pag-pray po natin ating mga handog sa Panginoon. Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na aming pong natanggap through your words, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe, and we pray, Panginoon, na ito po ay ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano. Maraming salamat din po, Panginoon, sa privilege na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muli ay may balik po namin ang po mga tithes and offering. We pray, Panginoon, na pagpalain niyo po ito, makatulong po, Panginoon, sa ikakaabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. At muli kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat magbibigay. Pag-ingatan niyo po, Panginoon, ang hanap buhay, ang mga source of income po ng bawat isa. At patuloy na kayo po ang magpo-provide ng pangailangan ng bawat isa. At anuman pong ay mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin niyo po kami. Ito lang po ang aming samot dalangin. Sa tanging pangalan na inyong anak na si Jesus. Amen. And let's also give. Amen. Salamat po sa mensahe at tayo po ay umawit sa ating pagtatapos. Page 145, It is well with my soul. Awitin po natin page 145. Tayo po ay tatayo lahat. Awitin po natin. It is well with my soul.
the first verse, all together sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, no trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. On the third verse, my sin, all the place of His glory is known. My sin, not in part, but the whole, amen, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. On the last verse, and Lord, haste the day when the faith shall be sight. Amen. Sing it. The clouds be rolled back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with
Amen. What a great Sunday today. What a great message. What a great singing. Amen. Kaya glory to God. Hallelujah. Amen. Okay, salamat sa Panginoon, no? And bago po ang prayer, batiin ko ang mga kaibigan ko, no? Ay, siya ay nakasama natin sa live stream. Si Dudong Samuel Barona from Sultan Kudarat, Mindanao. Amen. Oo. Yung aking kaibigan din, no? Si Philip Dimafilis from Japan. Amen. Oo. Yung kamag-anak ni Sister Rose, si Moni Philamor, kinakasama rin natin. Praise God, no? Kaya ang blessing natin no, na marami tayong maabot na mga kaluluwa. No? We don't know. Pero may purpose ang Diyos. Amen? Sa ating mga online services. Amen? Okay, tawagin na po natin si Brother Raymond to close us in prayer. Amen. Tayo mag-close sa prayer. Ama, na nasa langit, Panginoong Yesus, banal na Espiritu, patawad puso kasalanan. Pangalan niyo po maitaas. Salamat po sa mga pagpapala niyo po espiritual sa bawat mga anak ninyo na naging faithful sa pag-attend ng services at kahit sa live stream, nagbigay sila ng oras. At we pray sa inyong kapangyarihan, sa inyong will, na makabalik na kami sa normal, sama-sama makakapanambahan sa inyo. Awit ng masaya, ng mga awiting makalangit. Makikinig na yung salita, pagpapalain niyo po kami sa pananambahan na yon. At we pray na itong COVID-19 na to, mawala na ito dito sa aming bansa, bansang Pilipinas. At ganoon mo sa marami pang bansa. At patalinuhin niyo po mga tao na meron na silang maisip, mahusay na panggamot para sa sakit na ito. At di na madagdagan ng mga nasasawi, ang mga nagpa-positive sa tulong at biyaya ninyo, sa kapangyarihan ninyo. At bawat mga anak ninyo ay marami pa ang gugusto na maglingkod sa inyo, mag-step forward sa ministry, mamahaling kayo, magsusuko ng buhay, at sa mga may panawagan na magpastor, mag-lead ng flock, kayo po ang patuloy na magpapaliwanag ng kanilang panawagan. Ng panawagan niyo po sa mga tinatawag niyo po. At salamat po kay Pastor Bong sa kanyang family. Kayo po ang magpapala sa kanilang buhay. Lahat ng pangailangan, provide niyo po. Lahat ng problema, isosolve niyo po. At ang kagalakan sa paglilingkod sa inyo, huwag niyo pong aalisin sa bawat sa puso amin. Mahal po namin kayo, sasamahan niyo po kami sa buong isang linggo. At sa prayer meeting sa Wednesday, marami po ang pagpapalain niyo po muli spiritual. At alam niyo po ang mga kahilingan namin sa buhay. Mula sa inyong salita, turuan niyo po kami paano makuha ang mga kahilingan yon. At may apply namin ang inyong mga salita, makita namin ang kapangyarihan ninyo. Mahal po namin kayo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa simbahang pinaglagyan niyo po sa amin. Salamat sa Baptist Church, simbahang itinatag ninyo. Mahal po namin kayo. Salamat po na marami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at sa mga susunod na araw, yung ating mga Bible study every morning, every afternoon at si JB sa discipleship, Monday at Friday. So yun po, ano pa bang announcement? So yung Tuesday and Thursday yung ayos nun lang na to Tuesday and Thursday yung online Bible study rin. At ating anniversary na gagawin nating through live stream sa June 28. Ang magandang gagawin doon, lahat mag-watch party, ganun ba ang gagawin doon? Ano bang tamang gawin doon?
Magla-live sila, pupunta dito sa do sa CBBM Imus. Okay, sige. Then maganda yan, gumawa kayong GC sa mga i-invite ninyo, tapos doon nyo ilalagay yung link. So yun po, maraming salamat po. Magandang gabi po muli. God bless. Behavior change. Somewhere very near is a soul that's far away from God, living with the fear that no one can fill their empty heart. The only answer for a sinner, Jesus saves the lost. Love abounds, new life is found in the power of the cross. You can leave here changed, so much different than you came. Lay aside those tattered garments that a life of sin has stained. Answer to the voice of Jesus calling out your name. And friend, you can leave here changed. Sitting at the right hand of God, He waits to meet His bride. Listening for the words, my son, go and get her, now's the time. Jesus will step out to catch His waiting church away. Those in Christ will all arise, in a moment will be changed, will be changed. You can leave here changed, so much different than you came. Lay aside those tattered garments that a life of sin has stained. Answer to the voice of Jesus calling out your name. And friend, you can leave here. Answer to the voice of Jesus calling out your name. And friend, you can leave here changed. Leave here changed. Christ is calling all His children, come and be blessed. All ye now heavy laden, I'll give you rest. Just lean on His promise, brother, you'll find it's true. I like the one that says I'm coming for you. Well, crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Born now the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong iniimbitahan sa ikasyam na anibersaryo ng Christian Bible Baptist Church alas 4:30 ng hapon sa Phase 10 Covered Court, Pasong Buhaya 2. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Maraming salamat po.
umaga po sa inyong lahat. Maglugod po namin kayong iniimbitahan sa ikasyam na anibersaryo ng Christian Bible Baptist Church. Alas 4:30 ng hapon sa Phase 10 Covered Court, Pasong Buhaya 2. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Maraming salamat po. Sa Diyos, pinano niya lahat. Mahal ka niya, ayaw ka niyang pumatay sa iyo kamatayan, hindi napiyak ang nabi. Bubuksan na ang ating abot this anniversary. Amen! Pasaman natin ang Diyos. Amen! Ilan yan? 6,146 ang ating naabot na kaluluwa from June 1 hanggang June 30 ngayong araw na ito. Praise God! Nalampasan po natin ang ating Lord. Jesus
be sold today. For I have started in that good old gospel way. Jesus has come into my heart, He's there to stay.